sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Diplomatic protest muling inihain ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng pinakabagong aksyon nito sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Philippine government ipinatawag ang Chinese envoy bunsod ng nangyaring banggaan sa WPS. Hataw Balita. Mahigit 50 mga Pilipino na nasa Lebanon nag-request na ng repatriation matapos na itaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang sitwasyon doon. Hataw Balita. Overseas Workers Welfare Administration kinilala na isang tunay na bayani ang Pinay OFW na nasawi sa Hamas attack sa Israel. Hataw Balita. Commission on Elections o COMELEC tiniyak ang kahandaan nito para sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Hataw Balita. At panibagong oil price hike ipatutupad na ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Muling naghain ng panibagong diplomatic protest kahapon, October 23, ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa China. Kaugnay ito ng nangyaring banggaan ng China Coast Guard at Supply Boat ng Pilipinas na nagsasagawa ng rotation at resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala sa inilabas na pahayag ng Chinese Embassy, kaugnay sa naging pag-uusap ng DFA at Chinese envoy na si Zhu Ziyong, sinabi nito na hindi nila nagustuhan ang ginawang panghihimasok ng supply boat ng Pilipinas sa kanilang teritoryo at iginit na dapat na nang lisanin ng barko ng Pilipinas ang Ayungin Shoal na kung kanilang tawagin ay Renai Jiao. Hataw Balita. Ipinahayag ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang mariing pagkondena ng Estados Unidos sa pinakabagong aksyon ng China sa West Philippine Sea o WPS. Sa isang post sa social media, sinabi ni Ambassador Carlson ang matinding pagkontra ng United States sa ginawang disruption ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dagdag pa nito na isapanganib din anya ng insidente ang buhay ng mga Pilipinong nagsasagawa ng kanilang misyon na makapag-supply para sa tropa ng mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa WPS. Tiniyak naman nila ang paninindigan na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas kasama ng kanilang mga kaibigan at kaalyado. Naging matagumpay pa rin ang pinakabagong RORE mission ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa kabila ng panghaharang at pambubuli ng China. Hataw Balita. Sa isang hakbang upang matugunan ang pinakabagong harassment ng China sa West Philippine Sea, ipinatawag ng pamahalaan ng Pilipinas ang Chinese envoy na nakatalaga sa bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, nakausap na ni Assistant Secretary for Asia Pacific Affairs Eileen Mendiola Rao si Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhou Ziyong dahil wala umano sa Maynila si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian. Pakinggan po natin ang pahayag ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza. We're making full use of diplomatic processes and are exercising all possible actions available to us. That includes summoning the Chinese ambassador, which we did this morning. I just was informed that it was held and that who met with whom, but in terms of more details, I do not have it. But it would be safe to assume that they will repeat the narrative in terms of what they've been sharing out with the media. Hindi naman nagbigay ng ibang impormasyon ang tagapagsalita ng DFA kung ano ang mga detalye ng naging pag-uusap ng opisyal ng kagawaran at ng Chinese envoy. Iginit ng DFA official na lehitimo ang pagsasagawa ng Pilipinas ng
station at resupply mission sa may Ayungin Shoal kung saan isang seryosong banta ang nangyaring bangga ng barko ng Chinese Coast Guard at resupply boat ng Pilipinas. Ayungin Shoal is part of our exclusive economic zone and continental shelf, and we have sovereign rights and jurisdiction over it. Therefore, as we did in the past, we intend to clearly convey our position that we have every right under UNCLOS to carry out our legitimate activities in our maritime zones, and that we do not accept any form of interference. Hataw Balita. Samantala, nag-request na ng repatriation ang nasa 59 na mga Pilipino na nasa Lebanon matapos na itaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang sitwasyon doon. Bunsod pa rin ito ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah militants. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat na mayroon na silang natanggap na mga aplikasyon para sa repatriation at inaasahan na madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw. Mula sa Beirut at Mount Lebanon area, ang karamihan umano sa mga Pinoy na nagnanais ng bumalik ng Pilipinas. Batay sa datos ng embahada, mayroong nasa 17,000 mga Pilipino ang naninirahan sa Lebanon. Hataw Balita. Inilala ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na isang tunay na bayani ang Pinay caregiver na si Loretta Alecre na namatay sa pang-atake ng Hamas militant group sa Israel. Kahapon na iuwi na sa kanyang tahanan sa Cadiz City, Negros Occidental ang labi nito. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Isang tunay na bayani para kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio ang Pinay caregiver sa Israel na si Loretta Villarin Alacre. Nasawi si Loretta noong October 7 dahil sa pang-atake ng Hamas militant group sa Israel. Ayon kay Ignacio, naging isang mabuti at mapagmahal na empleyado sa kanyang mga amo si Loretta sa loob ng mahigit 16 na taon nitong pagtatrabaho sa ibang bansa. Isinakripisyo din nito ang kanyang sarili para mapag-aral ang kanyang mga pamangkin at matulungan ang kanyang mga kapatid. We have brought home so many OFWs in the past, but this is very unique and we thank you because sa inyong pamilya na Alacre, irigaluhan niyo po ang ating bansa ng isang bayani na OFW na sasaluduhan. I'm very sure ng inyong bayan at hindi malilimutan. Loretta is a true definition of an OFW na hinihirang nating isang bayani. Pasado alas 4 kahapon, naiuwi na sa kanyang tahanan sa Sitio Camayan, Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, ang labi ni Loretta. Isang programa rin ang isinagawa bilang pagkilala sa sakripisyo ni Loretta. Kwento ng kanyang mga kaanak, isang mabait, matulungin, mapagmahal at may mabuting puso si Loretta o tinatawag nilang Daday. Lagi din umano itong tumatawag at nangangamusta sa kanila habang siya ay nasa abroad at laging inuuna ang pamilya kaysa sa sarili. Samantala, sinagot naman ng OWA ang lahat ng gastos sa burol hanggang sa pagpapalibing nito. Magbibigay din sila ng tulong mula sa mga programa ng ahensya sa mga katulad na kaso ni Loretta tulad ng 20,000 educational assistance kada taon para sa kanyang mga pamangkin hanggang sa sila ay makapagtapos. And si Rafael na pamangkin ni Loretta, siya ba yung paborito niyang pamangkin na gusto niyang pag-aralin? We promise you that we will take care of his studies. Magkakaloob din ng livelihood at financial assistance ang Cadiz government para sa mga naiwang pamilya ni Loretta. Liban pa rito, pinagkalooban na rin sila ng mahigit 40,000 piso ng Department of Social Welfare and Development para sa educational at financial assistance. Nakatakda namang ilibing ang labi ni Loretta sa November 5. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita. Tatagpuan na ng Philippine Coast Guard Batangas kahapon ang crew ng motor tanker na nasunog sa Batangas Port. Ayon sa PCG, 4 na lang ang natira sa barko bago mangyari ang sunog dahil isa rito ay umuwi bago nangyari ang insidente. Si Ari Silvestre humahataw.
Hataw Balita. Natagpuan na kahapon October 23 ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas ang isang crew na naiulat na nawawala noong nasunog ang kanilang motor tanker sa Batangas Port. Kinilala ito bilang si Jake Namo na sa ngayon ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Kasi po, according po dun sa nakita namin na survivor, isa siya po dun sa nagsakit, dun na survivor na dinala po sa hospital. Bali, yung isa na nakatumulong sa kanya is pumalit lang po dun sa isa sa 5. Kaya before po ng incident na mangyari po yun, wala na po yung isa. Bali po talaga yung onboard po, base po sa statement nila, yung onboard is bali po 4. Matapos ang isinagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard Batangas Station, natukoy na 4 lamang ang sakay ng motor tanker na Seahorse bago ito masunog kahapon ng umaga. Ayon kay PCG Captain Jerome Jesiel, base sa pahayag ng isa sa nakaligtas, may isang crew ng barko na nagpuputol ng tubo gamit ang acetylene nang makarinig siya ng pagsabog. Bali, noong time na yon nagluluto po siya, no, sa kitchen to prepare breakfast po siguro. And then, nakita niya rin po na yung kasama niya na nag-conduct ng parang welding, yung oxyacetylene, yung pong flammable na gas emission, nagpuputol po ng pipings. Yung po yung activity na ginagawa nila doon on board. While he was doon sa lutuan, nung narinig niya yung explosion. Kalinsabi nito, patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang talagang pinagmulan ng sunog. Sa kasalukuyan, hinihintay naman ng Coast Guard Station Batangas ang isisumiteng papeles ng kumpanya ng nasunog na barko. Ayon pa sa PCG, matagal na ring anilang nakadaong sa pantalan ang nasunog na barko. Actually, yung barko na yan, yun nga, hindi pa, inaano din po namin kasi kulang po yung dokumento. Kung kulang po kasi ang dokumento niyan, maaari po siya na unregistered na po siya o hindi na nag-ooperate. Kasi wala rin po kaming record niyan. Kasi kung operating po yan, dapat po nakadidikit po siya sa pier para malag namin. Kaya inaalam po namin na yung barko na yan na naka-anchor dyan, baka matagal na rin po. Binabantayan lang ng mga tao. Sa kasalukuyan, may nakalatag ng oil spill boom sa lugar na pinangyarihan ng insidente upang kaagad na masala kung sakaling magkaroon ng pagtagas ng langis mula sa motor tanker. Sa pag-iinspeksyon at assessment ng Maritime Environmental Protection Force Southern Tagalog, napag-alaman na naglalaman ng naturang barko ng nasa 1,020 liters ng used oil, 3,000 liters na krudo, 8 tangke ng oils mixture. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Iniyak ng Commission on Elections o COMELEC ang kahandaan ito para sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Lunes, October 30. Ayon sa ahensya, naihatid na ang lahat ng election paraphernalia sa lahat ng mga probinsya. I-deploy na rin anyang nasa 830,000 na mga otoridad at guro na magsisilbi sa halalan. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Handang-handa na po inyong Commission on Elections, ang AFP, PNP, Coast Guard, ang DepEd at lahat po ng mga partner agencies natin. Wala na pong duda, iilang araw na lang ang aming pong kahandaan ay naando na. Mahigit 494,000 ang mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors o BEI. 187,000 ang mga pulis, 30,000 na Philippine Coast Guard o PCG personnel at mahigit 117,000 na mga tauhan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nakakalat ang mga ito sa iba't ibang lugar sa araw ng halalan. Samantala, muli namang binigyang diin ang COMELEC na dapat maproteksyonan ang mga guro na magsisilbi sa halalan. Kasama na rito ang mga iba pang tauhan ng COMELEC at botante.
Hindi naman pwedeng napakadaming uniform personnel sa isang area, sa isang barangay, sa isang munisipyo. It will create a situation na aakalain ng ilan na napakagulo ng lugar na yan. Itong mga bayani ng bagong demokrasya, ng ating demokrasya ay dapat nating poprotektahan. Lalong-lalo na po ang ating mga guro. Kung wala po sila, napakahirap isagawa isang halalan. Hataw Balita. Minomonitor ng 2nd Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines ang galaw ng mga makakaliwang grupo sa ilang lugar sa Quezon Province dahil sa mga natanggap nilang ulat na nakikipag-ugnayan umano ang mga ito sa mga kumakandidato sa barangay at sanggunian at kabataan. Samantala, wala namang naiulat na aberya ang Commission on Elections sa mga vote counting machine na gagamitin sa dry run ng automated BSKE sa Dasmariñas City. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Sa pagtunog ng sirena ng law enforcement vehicles, idineploy na kahapon October 23 ang higit 10,000 tauhan ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology sa Calabarzon Region na tutulong sa pagpapanatili ng seguridad para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa susunod na linggo. Kabilang din dito ang nasa mahigit 900 land and water mobility asset, 3,000 plus communication assets at iba pang kagamitang magagamit sa security and safety. Ayon kay Calabarzon Police Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, mananatiling apolitical ang bawat otoridad. We, as law enforcers, are dynamic guardians of justice, protectors of our fellow citizens, and embodiments of integrity. Our sole duties mandate impartiality and a dedication to maintaining peace and order rather than causing disruptions. Let us refrain from any partisan allegiance to any political group and avoid exploiting our positions for personal gain. Mahigpit naman ngayong binabantayan ng AFP ang galaw ng mga makakaliwang grupo lalo't isang linggo na lang ay halala na. Unang-una yung mga barangay na meron pang impluensya ng CPP and PNDF. Yung mga lugar na meron silang mga aktibidades pa namin na mamonitor. Sisigurduhin namin na kami mamumuno dyan. No? Mas malaking presensya yan. Para yung ating mga kababayan dyan sa barangay na yan, they can freely choose kung sino yung nararapat na mamumuno ng barangay. Ayon pa kay 2nd Infantry Division Commander Major General Robert Capulong, minomonitor nila sa ngayon ang galaw ng mga rebelde na umano'y nakikipag-alyansa sa mga kandidato. Ang isa kasi sa naging monitor namin na plano ng kabila ngayon is more on alliance, building alliance sa mga magiging barangay captain at saka mga SK. Pero yung suporta nandyan, no, lalo na lang sa mga barangay na very remote. No, very little lang presence ng ating security personnel. So pag nandyan yung military, at least we are assured na no one will coerce them. Samantala, isa rin sa pinaghahandaan ng COMELEC Region 4A ay ang dry run ng automated BSKE na gagawin sa 4 na lokasyon sa Dasmariñas City. Kabilang dito ang Dasmariñas Elementary School, Pintong Gubat Elementary School, Paliparan National High School at Paliparan 3 Elementary School. Ayon kay COMELEC 4A Regional Election Officer Attorney Monalisa Mamukid, 1:1 na vote counting machine o BCM ang nakalaan sa Dasmariñas. Mayroon po tayong mga contingency plan po doon, sir, at nakahanda naman po at nakantabay kagaya po ng mga contingency po natin ng mga vote counting machines po. Sa isinagawang final testing and sealing ng mga BCM kahapon, wala namang naiulat na pumalya ang COMELEC. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Laguna, Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Office of Civil Defense sa Bicol Region isa sa ilalim sa Blue Alert status sa mga Disaster Council sa buong rehiyon para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE at long holiday sa bansa. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Para masiguro ang kaligtasan ng publiko, ilalagay sa Blue Alert status ng Office of Civil Defense Region 5 ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRC sa Bicol simula October 27 hanggang November 6.
Dahil dito sa posibleng pagdagsa ng mga biyahero uuwi sa kanila probinsya dahil sa paparating ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE at long holiday. Ayon sa OCP Bicol, sa ilalim ng Blue Alert status, nakakakalito ang lahat ng response agencies na pagganayan ng lahat ng emergency operation centers dito. Pinagpapasa rin ito ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC sa Bicol na magpasa ng mga available asset nito para magamit sa deployment sa aming kailanganin. Pinag-aandaan rin ng mga Disaster Council sa rehiyon ang katikat niya contingency plan kaugnay sa mabilis na pang-monitor nito ng mga insidente na posibleng mangyari sa iba't ibang lugar sa Bicol. Nanawagan din ang OCP5 sa publiko na maging maingat at makambantay para masiguro ang kapayapaan sa paparating ng barangay at sangguniang kabataan elections sa long holiday. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko at aming pinahahalagahan. Brian Bandahe, humahataw. Hataw Balita. Isang tumatakbong kagawad ng barangay ang nasawi matapos pagbabarili ng kasamahan ng kapwa kandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Masbate City. Sugatan naman sa pamamaril ang dating kapitan ng barangay, si Jerry Galicia. Humahataw. Hataw Balita. Mas hinigpitan pa ng Masbate City Police Station ang pagbabantay sa syudad kasunod na nangyari pamamaril sa barangay Maingaran sa Masbate City bandang alas 4 ng hapon noong linggo October 22. 24/7 na rin ang pinatutupad na checkpoint ng Philippine National Police sa lungsod. Ngayon sir, yun na sir ang titingnan natin sir. So sa kaalaman po ng tagapakinig po natin sir, mayroon na tayong dineploy doon sir sa nasabing barangay. 24/7 na po yun sir, hinigpitan natin sir. Yung Comelec checkpoint natin, talagang tuloy-tuloy po yun sir. Napatay sa nasabing insidente ang isang kandidato sa pagkabarangay kagawad habang sugatan naman ang kapatid nito at dating barangay chairman sa lugar. Ayon sa Masbate City Police Station, nakikipaglamay noon ang mga biktima nang mapadaan ang grupo ng mga suspect na kalaban naman ng partido ng mga biktima. Nagkaroon ng komusyon na nauwi naman sa pamamarila. Nagtamo ng tama ng bala na hindi pa matukoy na kalibre na baril sa dibdib ang biktima. Naisugod pa ito sa Masbate Provincial Hospital, subalit idineklara na itong dead on arrival. Sugatan naman at stable na ang kondisyon ng dating barangay chairman matapos ang insidente. Sumuko na sa Masbate Police Station ang isa sa mga suspect na kapatid umano ng kandidato sa pagkakagawad ng kalabang partido ng mga biktima. Habang tinutugis pa ng pulisya ang isa pa sa itinuturo na nagpaputok ng barila. Sa ngayon, itinuturing na ng PNP na election-related violent incident ang nato ng pangyayari. Opo sir, ang pinadala natin na report sir, considered as election-related incident po sir, considering na ang biktima sir ay kandidato po sir. Hindi natin inaasahan sir na mangyari talaga dito sir kasi kumbaga sa ano sir, kontrolarin natin sir ang area sir, gawa no may mga deployed na po tayo sir na personnel sir sa mga iba't ibang barangay po sir. Dahil sa insidente, magpapatawag ng dialogo ang Masbate City Police Station sa lahat ng mga kumakandidato sa barangay para maiwasan ng maulit ang pamamaril sa barangay Maingaran. Isang composite team na binubuo ng mga miyembro ng 96 Infantry Battalion Philippine Army, 1st Provincial Mobile Force Company at mga kawan ng Masbate City Police Station ang nagbabantay na ng seguridad sa mga liblib na lugar lalo na sa pinangyarihan ng insidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Boboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ang mahigit 700 preso sa lalawigan ng Pangasinan. Si Leslie Videm, humahataw. Hataw Balita. Inaasahang aabot sa nasa 739 na persons deprived of liberty o PDL na nakakulong sa 7 pasilidad sa lalawigan ng Pangasinan ang maaaring bumoto sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Marino Salas, nasa 295 na mga rehistradong PDL voter ay nasa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Urdaneta City.
Ang mga botanteng PDL naman sa Tayog District Jail ay i-escort sa polling precinct sa araw ng botohan. Dagdag ni Atty. Salas, ang natitirang mga botante na PDL ay makaboboto sa loob ng mga pasilidad kung saan sila nakakulong. Nakausap na rin nila ang Electoral Board ng mga regular precinct na i-priority ito. May support staff din na iikot kung saang barangay nakarehistro, kukunin ang balota at dadalhin sa jail facility. Magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang oras ng pagboto dahil kailangang ihatid ang mga balota pabalik sa mga presinto kung saan ito nagmula. Samantala, ang mga karaniwang reklamo na natatanggap ng COMELEC sa unang araw ng panahon ng kampanya ay ang mga malalaking campaign posters at mga materyales sa labas ng common poster areas. Hinikayat ng COMELEC ang mga nagrereklamo na i-document ang mga ebidensya. Muling iginit ni Atty. Salas ang panawagan sa lahat ng kandidato na sundin ang mga alituntunin sa halalan, lalo pat ginagamit ang social media para i-monitor ang kanilang pangangampanya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita. Oplan Baklas, patuloy na ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang operasyong Oplan Baklas sa lalawigan ng Camarines Sur. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Binaklas ng mga kawani ng Commission on Elections o COMELEC kasama ang Philippine National Police o PNP, Department of Public Works and Highways o DPWH, City Environment and Natural Resources Office o CENRO at ang Camarines Sur Electric Cooperative Incorporation o CASOECO 3, ang mga campaign materials ng mga politiko na nakalagay sa mga lugar na hindi pinahihintulutan ng ahensya. Sa Iriga City, binuo na ng COMELEC ang Task Force Baklas para alisin ang mga tarpaulin at ang mga posters na lumalabag sa COMELEC election guidelines. Samantala, pinaalalahan naman ng COMELEC Camarines Sur ang mga tumatakbo para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE na sumunod sa mga panuntunan ng kampanya tulad ng tamang sukat na 2x3 feet at ang mga designated area na maaaring pagkabitan ng mga campaign material ng mga kandidato. Nitong Lunes, October 23, nagpalabas ng last-minute instruction ng COMELEC para sa mga kandidatong maglilibot at lalabas para sa kanilang kampanya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Ulap na kalangitan at mga pag-ulan sa bahagi yan ng extreme northern Luzon. Samantala, ang shear line naman ay patuloy pa rin nakaka-apekto dito sa may silangang bahagi ng central at southern Luzon kung saan meron pa rin itong dalang maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito yan sa silangang bahagi ng Luzon. So pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay generally fair weather condition yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng may hinang pag-ulan or pag-ambon sa nalalabing bahagi pa ng northern Luzon, maging sa mga tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa. At sa kasalukuyan ay wala rin tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga pag-ulan ng mararanasan dulot ng amihan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na mararanasan dito yan sa bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, maging sa mga probinsya din ng Camarines Norte at Camarines Sur, dulot yan ng amihan.
amihan ng shear line. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan or generally fair weather condition yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga mahihinang pag-ulan or pag-ambon. Dito yan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region at dito sa bahagi din ng Ilocos Region, dulot yan ng amihan. Samantala, meron din tayong tsansa ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito naman yan sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan or generally fair weather condition pa rin yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito po mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura dito sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 34 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayo nakataas na gale warning kaya malayang makapalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga maglalayag dito sa bahagi ng Northern Luzon kung saan magiging kataptaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:49 ng umaga at lulubog mamayang 5:32 ng hapon. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, bad news para sa mga motorista dahil epektibo na po ang muling pagpapatupad ng oil price hike ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, October 24. Ayon sa mga oil company, magkakaroon ng 1 peso and 30 centavos na pagtaas sa presyo ng kada litro ng diesel. Padaragdagan naman ng 95 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang dagdag na piso at 25 sentimos ang inaasahang price hike sa presyo ng kerosina. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Ayon naman sa Department of Energy, mayroong epekto ang posibleng kampihan ng mga kaalyadong bansa at pagkalat sa Middle East ng gulong nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Hataw Balita. Ipinaalala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na sa mga darating na October 30, November 1 at November 2 ay sinususpinde ang pagpapatupad ng number coding scheme sa Kalakhang, Maynila. Dahil ito sa itinakdang special non-working holiday para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE kasabay ng nalalapit na long holiday. Ipatutupad namang muli ang number coding scheme sa darating na Biyernes, November 3. Hataw Balita. Handa ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX para sa inaasahang pagbigat ng trapiko dahil sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections at sa darating na long holiday. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. 6 na araw na lang at isasagawa na ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa bansa. Bilang paghahanda sa inaasang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway, magde-deploy ang NLEX ng nasa 100 patrol personnel sa kabaan ng highway at mga toll plaza.
Simula sa October 27, ititigil na muna ang roadworks at full implementation na rin ang pre-towing service bandang alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at magtatagal hanggang sa October 30. Itutuloy naman ang nasabing serbisyo para sa mga Class 1 vehicles sa November 1 hanggang November 6 sa kapareho ring oras. Kami pa kami dito NLEX po, naghahanda na po kami ng October 27 pa lang, Friday before po yung week ng Kundas. Naka-deploy na po kami ng mas marami. Meron na po kami mga traffic management na implement, like wala na po tayong roadwork. Talagang tuloy-tuloy po yan. Maaaring may babalik na yung mga papasok pa na October 31. Pero ganun din, pauwi na naman po sila ng November 1 and 2. So, malamang po, yung week na yun, marami pong bibiyahe at mag-implement din po kami ng free towing po, no? Ayon kay Ignacio, lahat naman ng mga motorista na wala pa rin naka-install ng mga Radio Frequency Identification o RFID sa kanilang mga sasakyan, ay maiging magpakabit na at wag nang sumabay sa long weekend para wag silang maabala. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang dry run ng cashless transactions sa lahat ng halos toll plaza sa NLEX na sinimulan noong September 1. Sa Balintawak Toll Plaza nitong October 15, sinimulan ang 100% RFID no cash lane at matatapos hanggang November 1. Para sa mga walang RFID, may 3 silang RFID lane sa Balintawak kung saan maaaring magpa-install ang mga motorista. Bukod pa ang customer service area na pwede nilang puntahan. Yung pong mga pumapasok na wala pang RFID, pwede pa rin naman pumasok mag-cash pero kailangan pong ma-installan na kagad ang RFID. And yun, nagkakaroon tayo ng konting pagpina, sir, pero manageable naman po ito. At yun po, kung sakasakali na mababa po yung pagpina dito at talagang magkukos ng congestion, pwede pong pansamantalang itigil yung pag-didikit ng RFID at i-request na lang sila na pumunta din sa ibang installation sites. Samantala, sa darating na Biyernes, October 27, ang inaasahang bulto ng mga sasakyan ng pabalik ng norte dahil magsisimula ng mag-uwian ng mga motorista para mapaghandaan ang kanilang pagboto sa BSKE sa October 30 at ang mahabang bakasyon para makauwi sa pamilya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita. Inihayag ng Philippine Military Academy o PMA na mahigit 1,000 na individual ang nakapasa sa nationwide PMA Entrance Examination 2023. Ayon kay PMA spokesperson Major Charito Dulay, 1,243 examinees ang pumasa sa pagsusulit ngayong taon na isinagawa sa 48 testing centers sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang buwan. Sinabi niya na sa mahigit 40,000 aspirants na nag-apply para sa PMA-EE ngayong taon, 21,655 ang nakapagtapos ng limited physical exam at PMA Cadet Qualification Test. Ang PMA-EE 2023 ay ang unang yugto ng kompetisyon at mahigpit na proseso ng screening at pagpili para sa mga aspiring cadet na daan upang mapabilang sa PMA Class 2028. Para sa kumpletong listahan ng mga pumasa sa PMA-EE, maaaring bisitahin ng publiko ang Philippine Military Academy Facebook social media page o bisitahin ang website ng PMA sa www.pma.edu.ph. Isang barko ng Cocalyong MV Filipinas Butuan ang sumadsad sa mababaw na bahagi ng karagatan na sakop ng Barangay Kaungkod, Madrideo, Cebu. Si Edmond Hisola, Humahataw. Hataw Balita. Sumadsad ang barko ng Cocalyong MV Filipinas Butuan sa bahagi ng karagatan ng Barangay Kaungkod, Madrideo, Cebu, kahapon October 23. Ayon kay Commander Mark Larsen Mariano, Deputy ng Coast Guard Station Central Visayas, nasa 250 ang mga na-stranded na pasahero dahil sa insidente. 242 sa mga ito ay binubuo ng adults, 2 ang sanggol, 6 naman ang mga bata at 37 ang mga crew member. Batay sa inisyal na impormasyon ng Philippine Coast Guard,
biyahe papuntang Iloilo sana ang barko, ngunit habang nasa dagat ng Barangay Kaungkod, Madridejos, ay may iniwasan umano ang barko na fish cage dahilan upang mapunta ito sa mababaw na bahagi ng dagat at sumadsad. Nagtungo sa lugar ang PCG kasamang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO at bantay dagat personnel sakay ng bantay dagat service boat. 3 bangkang dimotor ang naglipat ng mga pasahero at mga tripulante sa barko. Inalerto ng mga CGS Northern Cebu ang mga kalapit na substation na CGSS Santa Fe at CGSS Bantayan para naman sa dagdag na tulong. Ligtas na nailipat ang lahat ng mga pasahero sa Kuta Park Resort, Madridejos, Cebu. Ayon kay Larsen, isinakay ng PCG vessel ng BRP San Agustin at BRP Malamawi ang mga pasahero at inihatid sa Iloilo. Sinuspindi naman ng Marina 7 ang safety certificate ng naturang barko. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Edmond Disola, Huma Hataw. Hataw Balita. Nagalok ng 200,000 pisong pabuya ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya para matukoy ang mga suspect sa karumal-dumal na pagpatay sa grupo ni Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda. Layo ng naturang hakbang na tuluyan ng malinawan ang nangyaring insidente noong February 19 at para may maglakas loob na magbigay ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa tuluyan ng pagkakahuli sa mga suspect sa likod ng krimen. Sa pag-aalok ng nasabing pabuya, umaasang lokal na pamahalaan na mahihikayat ang sinumang nakakaalam o mayroong impormasyon na lumitaw at tumulong sa investigasyon. Sa kabila nito, aktibo namang ipinagpapatuloy ng Special Investigation Task Group Alameda sa ilalim ng pamumuno ni Police Regional Office 2 Director Police Brigadier General Christopher Birong, katuwang ang iba pang local authorities at law enforcement agencies ang paghahanap ng ebidensya para maparusahan na ang mga suspect. Tiniyak naman ng LGU na magiging confidential ang anumang impormasyong kanilang matatanggap para na rin maprotektahan ang kaligtasan at seguridad ng mga saksi. Maaari namang makipag-ugnayan sa SITG sa pamamagitan ng kanilang hotline number na 0960-202-5021. Hataw Balita. Idinaan sa pagbibigay ng serbisyo para sa mga persons deprived of liberty o PDL ang pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week sa lalawigan ng Bataan. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Sa bisa ng Proclamation No. 551, Series of 1995 o ang pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week, sinimulan kahapon October 23 ang unang araw ng isang linggong selebrasyon na may temang dekalidad na programang pangpiitan tungo sa hangad na pagbabago sa kaunlaran. Lain ng nasabing programa na mabigyang kaalaman ang ating mga kababayang persons deprived of liberty o PDL patungkol sa kanilang mga karapatan. Ngayong taon po kasi with the team na dekalidad na programang pampiitan tungo sa hangad na pagbabago at kaunlaran, no? Actually, it has been the program of the then President Fidel B. Ramos, no, through the Proclamation number 551, no, na magkaroon po tayo, no, na isa-celebrate natin yung huling linggo na Oktubre bilang National Correctional Consciousness Week. Ito po, ang purpose po na to is to raise awareness, no, to promote na rin po ng understanding pagdating po sa correctional system natin. Sa pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week sa probinsya ng Bataan, programang dekalidad ang nais na isulong ng BJMP para sa ating mga kababayang persons deprived of liberty. Tumanggap ng tulong ang ating mga kababayang PDL sa unang araw ng programa sa pangunguna ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 3, Bataan BJMP, Bataan Polytechnic State University o BPSU Behind Bars Program at iba pang mga stakeholders. Isang medical mission ang isinagawa upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa kalusugan. Kinapapalooban din ng iba't ibang aktibidad ang isang buong linggong selebrasyon gaya na lamang ng legal consultation, medical and dental activity, cultural program, mental health webinar, sports fest at family day. Nanawagan naman si Jail Senior Inspector Aaron Kevin Arevalo, ang hepe ng Community Relations Service Section ng BJMP Regional Office 3, patungkol sa ating mga kababayang dumaan sa correctional na ngayon ay nakalaya na.
notion ng tao na kapag po galing sa piitan, medyo nawawalan po ng karapatan, lalo na po pagdating sa edukasyon, sa employment, sa trabaho. So yun po sana yung binibuild namin paunti-unti na maiwasan natin. Kasi ito po mga tao na to, katulad din naman po natin sila nagkamali, pero tayo po dito sa ating ahensya, gusto po natin sila mabigyan ng pangalawang pagkakataon, no? Gaya po ng mandato natin, which is to change life, to build a safer nation. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Milanio Aquino, pumahataw. Hataw Balita. Nabigyan kamakalawa October 22 ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan ng Cagayan ang mga magsasaka at mangingisda mula sa 7 bayan sa lalawigan na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Aabot sa nasa 3,990,000 pesos na cash assistance ang ibinaba ng provincial government sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA, katuwang ng Provincial Social Welfare and Development Office. Ayon sa pamunuan ng probinsya na isagawa ang pamamahagi ng tulong sa mga bayan ng Amulong West, Piat, Gonzaga, Santa Teresita, Alacapan, Apari West at Camalanyugan. Personal anya na tinanggap ng mga benepisyaryo ang tig 1,000 piso na tulong pinansyal. Hataw Balita. Mabot sa nasa 2,465 na individual ang naging benepisyaryo ng Social Welfare and Development Office o APAYAW SWAD Cash for Work Program. 9.8 million pesos ang inilaan ng SWAD APAYAW para sa disbursement ito sa mga benepisyaryo sa lalawigan kung saan bawat isa ay sumailalim sa 10 araw na employment agreement na may katumbas na 400 pesos daily wage. Layo ng programa na mabigyan ng mapagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin ng mga pamilya at individual. 3 bayan sa lalawigan ang nakatanggap ng cash for work compensation, kabilang na ang mga bayan ng Coner, Pudtol at Luna. Hataw Balita. Hindi naging hadlang ang katandaan sa 20 senior citizens sa Baguio City upang sumailalim sa Learn to Swim program ng lokal na pamahalaan na parte ng senior citizens sa wellness camp. Kasabay ito ng 2023 Elderly Filipino Month Celebration sa lungsod kung saan tumaan sa 10 swimming sessions sa mga lolo at lola. Layo ng programa na bigyang pagkilalang mga senior citizens sa kanilang kontribusyon sa lipunan na may temang honoring the invaluable legacy of the Filipino senior citizens. Ang huling aktibidad na wellness program naman ay isasagawa ngayong araw ng Martes, October 24. Hataw Balita. Nag-enjoy at umuwing masaya ang Filipino fans ng bandang Lucas Graham matapos masaksihan ang kanilang live performance sa naging concert nitong linggo. Si Gladys Tuwabi humahataw. Hataw Balita. Nabawaw ang Pinoy fans sa ipinamalas na performance ng bandang Lucas Graham sa kanilang live concert sa New Frontier Theater sa Quezon City. Para sa kanila, nostalgic at phenomenal ang gabing ito matapos mapakinggan ang kanilang mga paboritong awitin ng banda na hatid ay iba't ibang emosyon. Awesome. Sobrang ganda. Ang balita tayo is Boris is away for work for the last of the day. Sobrang passionate niya sa music niya. The best. I think for me, phenomenal, like the lyrics, the beat, everything just packs together perfectly. Damang-dama ang pananabik ng mga fans sa kanilang pinakahihintay na concert ng grupo dito sa Pilipinas. Kaya talagang overwhelming experience para sa kanila ang mapakinggan ng live at makita ng personal ang Lucas Graham. Kasama rin sa mga nagpasaya at kumumpleto ng gabi sina Juan Carlos at Andrea. Ang Lucas Graham Live in Manila concert ay naging posible sa pamamagitan ng Midas Promotions at KDR Music House. Umaasa ang mga tagahanga ng banda na babalik pa ang Lucas Graham sa Pilipinas at muling magpapasaya sa pamamagitan ng kanilang musika. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! I don't know where I'm going, but I'm a
search 'cause I see. Hataw Balita. At para naman sa ating shout out, happy Sabat anniversary po kay Sis Ana Marie Valencia, Sis Janet Perez at kay Brad Roy Oyong Ocampo. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Isayas Kapitulo 65, talatang 24. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-24 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350. Ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.